Ngayong araw namingwit kami ng isda ni Alyssa. At dahil malaki ang tubig dito sa ilog namin, nakahuli nga ng tilapia si Alyssa. At ito nga ang uulamin namin ngayong araw. Hello sa inyo mga ka-G! Napakalakas nga ng ulan dito sa amin ngayon. Pero kahit napakalakas ng ulan, mga ka-G, samahan nyo akong pumunta dito sa resort namin. Ito nga pala yung sinasabi kong resort. Itong ilog sa tabi namin. Hindi ako nasabihan na meron palang mga naka-check-in dito ngayon. Habang pinapanood ko nga silang naliligo dyan, parang naiinggit ako. Gusto ko nga rin maligo. Pero naisipan ko ngayong araw, mag-aaral nga pala kami ni Alyssa. Kaya naman pag uwi ko ng bahay, binigay ko agad kay Alyssa itong book. Ito yung madalas na ginagamit ni Alyssa pagka nagsusulat siya. Meron na kasi agad mga pattern na nakalagay dito. Kompleto na nga dito dahil meron mga letters at numbers. At dahil wala na naman pasok si Alyssa ngayong araw, minabuti kong ito na muna yung gawin niya. At ayan, talagang napaka-busy niya sa pagsusulat. Sabi ko sa kanya, break time na muna. Kumbaga recess time na muna dahil pinagtimpla ko siya ng gatas na may Coco Crunch. Paboritong nga to ni Alyssa, lalo na pag hinahalo ko sa gatas. At habang kumakain nga dyan si Alyssa, lumabas ako sandali at inabutan ko si mama dito na napakaseryoso niya. Diyos ko, si mama, ano kaya yung iniisip niya? Habang nakatitig nga siya dyan sa labas, meron pa siyang hawak na papel. Hindi ko nga alam kung ano iniisip dyan ni mama. At dahil hindi siya lumilingon, ginulat ko na lang siya. At dahil maulan ngayong araw, iniisip ko kung anong uulamin namin ni mama at Alyssa ngayon. Tinatanong ko nga si mama dyan, pero sabi niya sa akin, hindi na rin daw alam. Si mama kasi sa tuwing tag-ulan na ganito, tinatamad din talaga siya magluto. At mga ka-G, ngayon ko lang na-realize na hindi pala biro mag-isip ng uulamin sa araw-araw. At dahil namumula yung mata ni mama, sabi niya sa akin, patakan ko daw siya ng eye mo. Namumula daw to dahil parang merong pumasok na insekto. Habang pinapatakan ko nga si mama dyan, natatawa ako sa mukha niya. Sabi ko kay mama, mukha siyang zombie. Matapos nun, umalis na muna ako sandali. Hindi ko na sinama si Alyssa dahil ayokong malaman niya na mangingisda kami. Bibili nga ako ng hook ngayon at ito yung gagamitin namin sa pangingisda. Habang bumibili nga ako dyan, iniisip ko, sana makahuli kami ng maraming isda ni Alyssa. Etong idea ko na mangisda, hindi rin to alam ni mama. Kumbaga ako lang talaga yung nakakaalam. Pag uwi ko ng bahay, isinetap ko lang itong gagamitin namin ni Alyssa sa pangingisda namin. At habang napaka-busy pa ni Alyssa dito sa pagsusulat, napansin ko na magna 9:30 AM na nga dyan. Napakabilis talaga ng oras. Kaya naman habang nagsusulat si Alyssa, ako naman nahanap na ako ng bulate. Kailangan namin ng bulate para yung isda kumagat dito sa hook. At dahil tag-ulan ngayon, sigurado yung mga isda taggutom din yan. At mabuti na lang talaga mga ka-G, nakahanap nga ako dito ng bulate. Nung all set na lahat ng gagamitin namin ni Alyssa para mangisda, nilapitan ko dyan si mama at sabi ko sa kanya, ma, mangingisda lang kami sandali ni Alyssa dun sa ilog, no? At nung marinig ni Alyssa yung sinabi ko kay mama, aba-aba, yung book niya agad niyang pinasok dito sa kwarto ko. Talagang na-excite nga si Alyssa dahil mangingisda kami. Pinagpapatay na nga ni Alyssa dyan yung mga ilaw at lumabas na rin kami ng bahay. Pinapakita ko nga sa kanya dyan yung bulating gagamitin namin sa pangingisda. At nung sakto namang papunta na kami ni Alyssa dun sa ilog, bigla namang bumuhos tong malakas na ulan. At meron pang mga nakipag-appear dyan kay Alyssa. Nagdala na rin ako ng timba dyan para in case meron kaming mahuli, lalagay na namin agad dito sa timba. At ayan, nung makadating na kami dito sa ilog, tinapon ko na agad dito sa ilog itong hook. Sabi ko nga kay Alyssa, galaw-galawin niya to at pakahawakan niya. Kasi once na merong kumagat na isda dyan, siguradong bibigat yan. At talagang na-enjoy nga ni Alyssa yung pangingisda niya ngayon. At grabe, mukhang ayaw tayo makahuli ng isda nitong panahon dahil ang lakas na naman ng ulan. At habang nangingisda nga kami dito ni Alyssa, hindi ko alam na si mama umalis pala at pumunta ng palengke. O ma, ikaw na muna yung mag-voice over dahil nasa iyo naman yung camera. Hello mga ka-G, ako nga pala si Mami G. Samahan nyo nga pala ako mamalengke ngayon kahit maulan. Bibilang naman ako ng gulay ngayon. Parang naisipan kong magpaksiw ngayon. Mga ka-G, yung paksiw na pur gulay,
bahay. Alam nyo ba yon? Tapos lalagyan natin ng tilapia. Kaya mga ka-G, bumili na ako ng tilapia ngayon. 3 tilapia nga lang ang bibilin ko ngayon kasi 3 lang kami sa bahay. Okay mga ka-G, uwi na ako. Yun lang naman ang bibilin ko. Aba, nag-voice over ka na ngayon, mama. Going back dito sa pangingisda namin ni Eliza. Mga 20 minutes na nga kami naghihintay dito na may kumagat ng isda at mabuti na lang talaga mga ka-G. Meron kaming nahuling tilapia. At si Eliza talagang hindi siya makapaniwala. Tignan niyo mga ka-G, pinapakatignan niya. Agad na nga rin inilagay ni Eliza dito sa timbang dala namin. At nung makahuli kami, umuwi na nga rin kami agad ni Eliza dahil mag-aalas 12 na. Kahit nga nabasa kami ng ulan ngayon, hindi namin napansin. Para bang feeling namin hindi man umuulan. Siguro ganun talaga pag na-enjoy mo yung ginagawa mo. At si Eliza mga ka-G, takot talaga tong maligo sa ulan. Pero ngayon tignan ninyo, talagang G na G lang siya. Magtatagal pa sana nga kami dun sa ilog para makarami kami ng isda. Kaso nga lang iniisip ko medyo malamig na. Okay na kami ni Eliza makahuli kami ng isang isda. Pero iniisip ko mga ka-G, meron ba talagang tilapia dito sa ilog malapit sa amin? Siguro dahil malakas ang agos ng tubig ngayon. Siguro merong mga nakatakas na isda sa mga fish pond. At si Lucky, tignan ninyo, pinapakatignan niya ako. Pinapakatignan niya nga itong huli naming isda. At nung pag-uwi namin dito sa bahay, sakto si mama nandito na rin. Sakto si mama, bumili rin pala ng tilapia. Sabi ko kay mama, isabay niya na tong nahuli namin. Linisin niya na rin to agad at kiskisin niya na. At para sa akin mga ka-G, ang pinaka-importanteng nangyari ngayong araw si Eliza na enjoy niya yung pangingisda. At sabi ko kay Eliza, alam mo ba yung nahuli nating isda, yun yung uulamin natin ngayon. At nung maluto na tong paksiw ni mama, mga ka-G, kakain na muna kami ha. Hanggang dito na lang muna. Mga ka-G, huwag kayong mag-alala dahil magkikita naman tayo ulit bukas. O sige na, bye-bye sa inyo mga ka-G.